Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1741 hanggang 1750. Mga kapatid, ibibigay namin sa inyo ang espiritual na halamang gamot. Mangyaring hayaan mo kami, okay. Sa tatlong babaeng disipulo, ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay isang level 3 saint, at ang iba pang dalawang babaeng disipulo ay nasa antas ng level 1 at level 2 saint. Ito ay talagang itinuturing na mabuti. Gayunpaman, ang 5 tao sa tapat ay pawang mga saint level, at isa sa kanila ay isang antas na level 4 saint. Ngumisi ang level 4 saint na lalaki at tumingin sa mga babaeng disipulo ng Emerald Cloud Sect na nasa harapan niya. Hoy, nabalitaan ko na ang Emerald Cloud Sect ay may maraming babaeng disipulo. Mas marami ang mga babaeng disipulo kaysa sa mga lalaking disipulo. Higit sa lahat, ang kanilang pangkalahatang kalidad ay medyo maganda. Ngumisi ang lalaki. Mga kapatid, gusto mo bang subukan ang mga babaeng disipulo ng Emerald Cloud Sect? Agad na nagliwanag ang mata ng isang matabang lalaki at sinabi niya sa kabilang partido. Terence, matagal ko nang gustong subukan, pero hindi pa ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Dumating na yata ang pagkakataon ko ngayon. Hinampas ni Terence ang ulo ng kabilang partido at sinabing, "Hahaha. Ikaw brat, tumigil ka na sa pag-arte. Pwede bang mas halata ito? Hihihi. Ang ganda ng katawan ng tatlong babaeng ito." Nakangiting sabi ng matabang lalaki. Siyempre, napakahusay nila, ngunit ang kalidad ng kanilang sekta sa pagkakataong ito ay talagang hindi ganoon kaganda. Bago ako pumasok sa lihim na kaharian, nakita ko ang ilang mga dilag. Ang kanilang mga figure at hitsura ay lahat top-notch. Mayroon pang ang ihilan na mas magaling pa kay Heidi. Biglang ngumisi ng masama si Terence at sinabing, "Wala tayong pagkakataon sa isang henyo na tulad ni Heidi, kung makilala natin siya, kailangan nating lumayo. Hindi ko pa nakikita ang iba pang mga dilag, kaya dapat ay nasa mababang antas sila ng paglilinang. Dapat pa rin tayong magkaroon ng pagkakataon kung makilala natin sila. Mga kapatid, ibibigay namin sa inyo ang espiritual na halamang gamot. Mangyaring hayaan mo kaming umalis." Ang tatlong babaeng Emerald Cloud Sect na disipulo ay natakot kaya namutla sila matapos marinig ang kanilang pag-uusap. Kung tutuusin, alam nilang lahat na kapag napahamak sila, malamang napapatayin sila ng kabilang partido sa huli para patahimikin sila. Kung hindi, tiyak na matatakot sila sa mga kahihinatnan kung ikakalat ang bagay na ito. Siyempre, ang mga ganoong bagay ay talagang maraming nangyayari sa lihim na kaharian. Maraming babaeng disipulo ang nabuli at nahihiya silang magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasalita ay hindi makakabuti para sa kanilang reputasyon. Hayaan kayo. Hindi imposible iyon. Ngumisi ng masama ang lalaki. Gayunpaman, hindi lang kailangan mong ibigay ang espiritual na halamang gamot, kundi para mapasaya at masiyahan din kami. Nagkatinginan ang ilang babaeng disipulo, nagdilim ang mga ekspresyon nila. Halatang wala pa ring balak ang kabilang partido na palayain sila, at halatang nagsisinungaling sa kanila. Kung tutuusin, kung masaya man ang kabilang partido o hindi ay sa sarili nilang mga salita lamang. Huwag mo kaming pilitin. Kung aawayin namin kayong lahat sandali, isa o dalawa sa inyo ang maaaring mamatay. Matapos magngangalit ang kanyang mga ngipin, ang babaeng disipulo ng level 3 saint ay nagbanta sa kabilang partido. Kung kailangan mo lamang ng espiritual na halamang gamot, maaari naming ibigay ito sa iyo, ngunit kung lalagpas ka sa linya, hindi din kami madaling guluhin. Hahaha. Ang lakas ng loob mong takutin kami. Lahat kayo ay nasugatan, hindi ba namin alam kung mayroon talaga kayong kakayahan na magbanta? Ipakita mo sa akin kung gaano mo kami kayang labanan. Tumawa ang lalaking may cultivation level ng isang level 4 saint. Kayong mga disipulo ng High World Sect ay talagang naghahanap ng kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagsabi sa likod ng mga disipulo ng High World Sect. Tumayo si Severin sa lumilipad na espada at tinitigan sila. Elder Severin. Nang makita ng ilang babaeng disipulo ng Sky Blue Sect na si Severin iyon, ang mga mukha nila ay agad na nagpakita ng kagalakan. Si Severin ay may antas ng paglilinang ng isang level 9 saint.
Magiging kasing dali ng ABC para sa kanya na makitungo sa mga disipulo ng High World Sect. Elder. Nang marinig ng 5 disipulo ng High World Sect na paparating na ang Elder, natakot sila kaya napawisan sila ng malamig, at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang pangit. Terence, tapos na. Ito ba ang Elder nila? Isa siyang Elder. Takot na takot ang matabang lalaki kaya hindi man lang makapagsalita. Hindi niya maiwasang mapa-atres ng ilang hakbang. Kung ang kabilang partido ay talagang Elder, sa kanilang antas ng paglilinang, wala silang pagkakataong makatakas. Natakot din si Terence, pero mabilis din siyang nakabawi sa takot. Hahaha. Siguradong nagsinungaling sa atin ang mga babaeng ito. Ang Sky Blue Sect ay isang top-tier sect, at ang mga Elder ay kahit papaano ay iginagalang na mga Royal Saint. Kung ang batang ito ay makapasok dito, maaari ba siyang maging Elder? Oo, kalokohan, muntik na akong malinlang sa kanila. Kung tinawag nila siyang Katie-wala o Protector, baka mabili ko pa ito. Paano magkakaroon ng ganoong level ng cultivation ang isang Elder? At saka, masyado pa siyang bata para sa isang Elder. Sa tingin ba nila tayo ay mga tanga? Nang marinig ito ng matabang lalaki ay agad siyang nag-react, ngunit nang makita niya ang lumilipad na espada sa paanan ni Severin ay medyo nag-alala pa rin siya. Sabi niya kay Terence. Gayunpaman, Terence, ang lumilipad na espada ng lalaking ito ay may mataas na antas, tama ba? Ito ay tila isang 9th grade spiritual weapon, ito ay nagpapakita na kahit na hindi siya isang Elder, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi mababa. Kayong mga basurang naglalakaslob na ay bully ang aking mga disipulo ng Sky Blue Sect. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Malamig ang mukha ni Severin at direktang nagpakawala ng malakas na pressure sa 5 tao sa harapan. Ang malakas na pressure ay agad na nagtulak sa ilang High World Sect na disciples na lumuhad sa lupa. Pulang-pula lahat ng mukha nila at lumabas ang mga ugat sa noo. Kalokohan. Itong pressure na ito, siguro isa itong malakas na tao sa cultivation ng Royal Saint. Imposible para sa cultivation ng isang saint na mapaluhod tayo. Sabi nung guy na level 2 saint na bakas sa mukha niya ang takot. Ang pamimilit na ito ay parang isang level 4 o level 5 Royal Saint. Naramdaman ko na ang pressure ng isang elder ng sekta namin noon. Ang pressure na ito ay hindi bababa sa pressure ng elder na iyon. Natigilan si Terence, saka agad na humakbang at pinatay ang ilang tao, na medyo nawalan ng imak. Pinakawalan niya ang pressure sa mga lalaking iyon mula sa High World Sect. Sa makatuwid, ang mga babaeng disipulo ng Sky Blue Sect ay natural na hindi nakakaramdam ng labis na pressure at naramdaman lamang ang kapangyarihan ni Severin. Sa hindi inaasahan, si Terence ay nakakuha na ng higit pa o hindi gaanong paghuhusga sa kanyang antas ng paglilinang. Kung alam ng babaeng disipulo ng Sky Blue Sect na napakataas ng cultivation level ni Severin, paano ipapaliwanag na mayroon siyang ganoong kataas na level ng cultivation sa ikalawang araw sa realm na ito? Sa oras na iyon, maiisip ba ng mga babaeng disipulong ito ang huling pagkakataong nakalusot si Gilda sa ilang antas ng paglilinang ng sabay-sabay? Iisipin kaya nila na ang lalaking nag-agaw ng pagkabirhen ni Gilda ay siya. Matapos patayin ang mga disipulo ng High World Sect, inalis ni Severin ang kanyang panggigipit. Mr. Severin, ikaw, nakakultivate ka na ba sa ranggo ng level 4 o level 5 Royal Saint? Napalunok ng laway ang isang babaeng alagad at gulat na napatingin kay Severin. Awkward na ngumiti si Severin at sinabing, paano ako magkakaroon ng ganoong kataas na antas ng paglilinang? Kakapasok ko lang at gumamit ng 4th grade high grade pill, at pagkatapos ay ang antas ng paglilinang ko ay lumampas sa antas ng isang level 1 Royal Saint. Nang matapos siyang magsalita ay nagpatuloy siya. Bihira silang makatagpo ng mga master na may cultivation ng isang Royal Saint. Nagkamali lang sila sa paghuhusga. Isang pagmamalabas na sabihin na ako ay isang level 4 o level 5 Royal Saint. Oh! Ilang babaeng disipulo ang tumango, at naramdaman nilang may kabuluhan ang sinabi ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang araw lamang pagkatapos pumasok sa lihim na kaharian. Kahit na nakatagpo siya ng isang magandang pagkakataon, hindi siya makakalusot ng ganoon kabilis. Nga pala, may healing elixir ako dito. Kunin mo.
Sa tingin ko gagaling ang mga sugat mo sa loob ng 1 minuto o 2. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay, kumuha ng 3 gamot sa pagpapagaling, at inilipad ito sa harapan ng 3 babaeng disipulo. Salamat, Mr. Severin. Ilang tao agad ang kumuha ng elixir at nilamon ito. Mr. Severin, abala ka sa paghahanap ng maliit na itim na tore. Paumanhin talaga sa pag-aaksaya ng iyong oras. Hindi ito maisip ng isang babaeng disipulo. Agad na sabi ni Severin. Hahaha. Lahat sila ay mga disipulo ng Emerald Cloud Sect. Paanong hindi kita ililigtas kung nakita kita? Gusto kong hanapin itong maliit na itim na tore, ngunit hindi ko ito maaaring baliwalain. Kung iyon ang kaso, hindi ako matatahimik. Direktang lumipad si Severin at sinabing, sige, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Mag-ingat ka, dapat mong hatiin ang mga laman ng special ring sa mga lalaking ito sa inyong sarili. Pagkasabi noon ay tinapakan ni Severin ang lumilipad na espada at mabilis na nawala sa paningin ng maraming tao. Ang swerte talaga namin na nakilala namin si Mr. Severin ngayon. Kung hindi, nagkaproblema kami. Napatingin ang isang babaeng alagad sa direksyong nilisan ni Severin at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Tanggalin natin ang kanilang special ring mabilis at umalis dito. Kung hindi, natatakot ako na ang amoy ng dugo dito ay makaakit ng makapangyarihang mga espiritual na hayop. Iminungkahi ng isang babaeng alagad. Oo, tumanggo ang babaeng disipulo na isang level 3 saint, iniligpit ang mga trepeo, at mabilis na umalis sa lugar. Nagtataka ako kung kumusta na sina Sheila at Sofia. Sana ligtas silang lahat. Masyadong malaki ang secret realm na ito. Matapos lumipad ng napakatagal, wala pa akong nakikitang maraming tao, at nasa labas pa rin ito. Makalipas ang ilang saglit na paglipad, hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga na medyo nag-aalala sa kaligtasan ni Sheila at ng iba pa. Napakalawak talaga ng lugar na ito. Kahit na mabilis na siyang lumipad, minsan nakakalipad siya ng ilang minuto nang walang nakikitang tao. Kung ito ay sino man, malamang na tumagal sila ng 12-dosenang minuto, o mas matagal pa. Tingnan mo, masyadong mabilis lumipad ang lalaking iyon doon. Sa kagubatan, ilang mga alagad ng sekta ang nakikipaglaban sa isang espiritual na hayop. Nang may makakita kay Severin, hindi nila maiwasang bahagyang magulat. Napatingin sa kanya ang ibang tao at kumunat ang noo. Ano ang nangyayari? May mali sa bilis ng paglipad niya. Hindi ba siya naghahanap ng kayamanan? Kahit siya ay mabilis, hindi ba siya natatakot na matuklasan ng mga espiritual na hayop kapag direktang lumipad siya sa ibabaw ng kakahuyan? Tiyak na, sa lalong madaling panahon, isang espiritual na hayop ang bumangon sa kalangitan, at ang marahas na aura nito ay pinakawalan. Ito ay may hitsura ng hindi bababa sa antas ng paglilinang ng isang level 4 saint. Tingnan mo, may problema ang batang iyon. Siya ay tinutukan ng napakalaking itim na oso na espiritual na hayop. Hahaha. Natatakot ako na malapit na siyang mamatay. Nang may nakakita kay Severin na pinigilan ng isang espiritual na halimaw, talagang sinabi nila na may katuwaan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sila ay ganap na tulala. Hindi man lang huminto si Severin, at hamampas ng kanyang espada. Ang malaking itim na oso ay nahahati sa dalawa, na nakahiwalay sa gitna, habang si Severin ay umiwas ng hindi lumingon. Dumaan siya sa gitna, at nang bumagsak ang katawan ng itim na oso sa lupa, medyo malayo na ang paglipad ni Severin. Hindi kaya. Hindi kaya siya ay isang malakas na tao na may antas ng paglilinang ng isang level 7 o level 8. Hindi nakakagulat na siya ay napakayabang. Gayunpaman, kahit na ang isang malakas na tao na may level 7 o level 8 saint cultivation ay hindi maglalakas loob na kumilos ng ganito. Paano kung ito ay makaakit ng mas mataas na antas na mga spiritual beast? Pinaghihinalaan ko na ang taong ito ay hindi bababa sa isang level 9 saint. Posible pa nga na pagkatapos makapasok sa Secret Realm, nakapasok na siya sa level 1 Royal Saint. Oo. Posibleng ang ilang mga henyo mula sa mga nangungunang sekta ng mga 4th grade senior alchemist sa kanilang mga sekta, ay maaaring direktang magtagumpay sa antas ng paglilinang ng isang antas ng isang royal saint sa tulong ng mga tabletang dinala nila noon,
at umabot sa ganoong antas ng paglilinang. Ang isa ay maaaring magparada ng walang pag-aalala sa lihim na kaharian na ito. Ilang disipulo ang ayaw ng lumaban. Sa halip, nag-uusap sila habang nag-aaway, at lahat sila ay naiinggit. Kalokohan, hindi ko pa rin kayang tiisin ang 5th grade high rank na espiritual na halamang gamot. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglipad, natuklasan ni Severin ang isang 5th grade high rank na espiritual na halamang gamot. Paano niya malalabanan ang gayong espiritual na halamang gamot? Pinakamahalaga, ang espiritual na halamang gamot ay angkop pa rin para sa pagdadalisay ng mga elixir. Sayang naman kung pakawalan ito. Direkta siyang lumipad palabas at handang kunin ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang lumipad sa espiritual na halamang gamot, isang mabangis na enerhiya ng espada ang dumiretso sa kanya mula sa likuran. Sumimangot si Severin at agad na nakaramdam ng delikadong aura, at agad na umiwas sa atake ng kalaban. Sa likuran niya, 3 lalaking disipulo ng Horizon Sect ang nakahawak sa kanilang mga dibdib at nakatingin sa kanya ng nakangiti. Biglang nagdilim ang mukha ni Severin nang makita ang mga damit at token ng kabilang partido. Oo naman, ang mga disipulo ng Horizon Sect ay malinaw na hindi na itinuturing ang Sky Blue Sect bilang isang friendly na puwersa tulad ng dati. Hahaha. Nagbabalak laban sa mga kaibigang puwersa. Gusto mo lang ba akong patayin? Nakangiting sabi ni Severin sa 3 tao. Ang pinuno ay isang lalaking nakasuot ng puting damit. Siya ay may antas ng paglilinang ng isang level 9 saint. Ang antas ng cultivation na ito ay dapat ituring na top-notch sa mga alagad ng Horizon Sect na nakapasok dito. Tungkol naman sa 2 tao sa likod niya, ang isa ay level 8 saint, at ang isa ay level 7 saint din. Parehong hindi mababa ang antas ng kanilang paglilinang. Hahaha. Kaibigang puwersa. Pagkarinig nito ay napangiti ang lalaking nakaputi. Pasensya na, noon yun, pero hindi na ngayon. Ang panganay mong babae ay nililigawan ang aming young sect leader. Nananaginip ka kung magkakaibigan pa rin tayo. Ngumiti din ang isa pang level 8 na santo at sinabing, sa palagay mo ba ay talagang nilayon ng aming mga tao na ipakita ang kanilang mabuting kalooban sa iyo bago pumasok sa lihim na kaharian? Para lang maparalisa ka. Sa puntong ito, huminto siya at pagkatapos ay nagpatuloy. Sinabi ng aming young sect master bago kami umalis na kung makatagpo kami ng isang disipulo ng Sky Blue Sect, hindi namin kailangang maging magalang. Hanggat mayroong isang espiritual na halamang gamot na sulit na kunin, huwag itong pabayaan. Hahaha. Nagdilim ang mukha ni Severin nang marinig ang sinabi ng kabilang partido. Hindi niya inaasahan na ganoon kakitid ang isip ni Frederick. Sa kabutihang palad, bago ako pumasok, hiniling ko sa aming mga disipulo na maging maingat hanggat maaari at manatiling mapagbantay kahit na sa iyong Horizon Sect. Sa ganitong paraan, ito ay dapat na mas mabuti. Matapos mag-isip sandali ni Severin ay bahagya itong napangiti. Pagkarinig nito ay hindi napigil ang imulat ng lalaking nasa tapat na isang level 9 saint, pero ngumiti pa rin ito at sinabing, mukhang hindi mababa ang status mo sa sekta mo, at hindi mababa ang cultivation level mo, di ba? Gayunpaman, malas ka na nabangga mo kaming 3. Pagkasabi nito ay huminto siya at nagpatuloy. Dagdag pa rito, kahit hilingin mo sa mga disipulo ng iyong sekta na mag-ingat, hindi ito gaanong mapapakinabangan. Kung tutuusin, ang kabuuang lakas ng mga disipulo ng aming sekta ay tiyak na mas malakas pa rin kaysa sa iyo, at ang ilang mga disipulo mula sa iyong sekta ay maaaring hindi mag-ingat sa aming mga disipulo. Hahaha. Matapos itong marinig ni Severin, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabi, kung gayon ay papatayin ko ang lahat ng aking makasalubong ng walang awa. Hanggat mas marami pa akong mga disipulong tulad mo na may mataas na antas ng paglilinang, ang aming mga disipulo ay magiging mas ligtas. Hahaha. Hindi mo alam na malapit ka ng mamatay, at gusto mo pa kaming patayin. Sa tingin mo ba hindi mo kayang talunin kaming 3? Naikuyom ng level 9 saint ang kanyang kamao, at ang espiritual na enerhiya ay lumundag mula rito, at pagkatapos ay sinabi, maliban kung mayroon kang antas ng paglilinang ng isang antas ng isang royal saint, kung hindi ay nangangarap kang patayin kaming 3. Hindi gaanong nagsalita si Severin,
Ngunit sa isang pag-iisip, isang malakas na presyon ang pinakawalan, na ginawang doble agad ang lugar. Paano ito posible? Kakapasok mo lang at naabot mo na ang antas ng isang Royal Saint. Ang taong may level 8 Saint cultivation level ay agad na natakot at naging asol. Hindi niya akalain na may ganoon kalakas na tao sa Sky Blue Sect. Hindi. Ang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang level 1 Royal Saint. Ang batang ito ba ay isang level 2 Royal Saint? Ang lalaki na isang level 9 Saint ay mukhang sobrang natulala. Kung level 2 Royal Saint na si Severin, hindi magiging mahirap na patayin silang tatlo. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Hindi na mahalaga ang mga ito. Napakunot ang gilid ng bibig ni Severin, at sa isang iglap ay sumugod siya palabas. Hinugot niya ang kanyang espada habang ginagawa niya iyon. Rose Petal Rain. Habang inilabas niya ang kanyang espada, lumipad ang mga piraso ng mga talulot ng rosas. Mayroon talagang kasing dami ng 100 tulad ng mga talulot ng rosas, bawat isa ay halos kasing laki ng isang palad. Ang mga talulot ng rosas na pinagsama sa espiritual na enerhiya at ang talam ng aura ay mas maganda. Sa mga splashes ng maliliwanag na kulay, sila ay tila nakamamatay at napakabilis. Nung natauhan na yung tatlong tao sa kabilang side, napapalibutan na sila ng buo ng mga talulot. Kalokohan, anong klaseng martial arts ito? Hindi pa ako nakakita ng ganitong martial arts dati. Nagpapanik na ang lalaking level 9 Saint. Napapaligiran na sila ng martial arts ni Severin sa isang iglap. Sa oras na ito, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Ang martial skill na ito ay maaaring gamitin sa pag-atake sa mga grupo. Pakiramdam ko ito ay isang Earth Grade martial skill. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga flicker sa bawat rose petal ay napakalakas. Natatakot ako na ang lakas ng pag-atake ay hindi maliit. Ang taong may antas ng paglilinang ng isang antas na 8 santo ay nagkaroon din ng sobrang madilim na ekspresyon. Isang espada ang pumuputol sa langit. Halatang ayaw ng level 9 Saint na maupo at maghintay ng kamatayan, kaya diretso niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Oo naman, ilang rose petals sa harap ang tinamaan ng kanyang atake at sumabog. Nako, napakaraming talulot. Nagawa man niyang tanggalin ang 3 o 4 sa kanila, mas marami pa ang makakabit sa kanyang katawan. Hindi. Tumigil ka. Sumuko ako. Pasensya na. Kasalanan namin ito. Sa sobrang takot ng level 9 Saint ay humingi siya ng awa. Humihingi kami ng paumanhin sa ginawa namin. Mga kakampi mo kami. Apoy ng pagkakaibigan lang ito kanina. Mangyaring huwag hayaang masira ang pagkakaibigan ng ating mga sekta ang insidenteng ito. Nagmakaawa ang level 8 Saint. Nawalan na siya ng tiwala sa pagganti matapos makita ang nangyari. Si Severin ay hindi tanga, at hindi niya hilig na pabayaan ang mga taong iyon ng ganoon kadali. Sa isang pag-iisip lamang, inutusan niya ang mga talulot na sumabog, na ginawang abo ang 3 matataas na antas na disipulo ng Horizon Sect. Si Severin saka nagwagayway ng kamay. Ang hindi nakikitang puwersa ay iginuhit ang 3 spatial ring mula sa lupa at sa kanyang palad. Matapos lumipad at sumakay sa kanyang lumilipad na espada, siniyasat niya ang mga espiritual na damong nakapaloob sa kanilang mga spatial na singsing. Hindi masama. Mayroon silang humigit kumulang 100 ng mga espiritual na halamang gamot bawat isa. Iyan ay magliligtas sa akin ng problema sa paghahanap ng mga halamang gamot sa aking sarili. Kontentong nag-isip si Severin. Hindi niya inaasahan na marami siyang mahahanap mula sa kanilang mga singsing bago pa lamang sila pumasok sa kaharian mga 3 araw bago, kaya nagulat siya nang makakita ng ilang disenteng diskarte sa pakikipaglaban bilang karagdagan sa mga espiritual na halamang gamot. Maging ang mga espiritual na sandata na nasa kanilang mga singsing ay kahanga-hanga. Tiyak na ikalulugod ng Sky Blue Sect ang pagkakaroon ng mga mahahalagang karagdagan sa kanilang imbentaryo. Matapos lumipad ng ilang oras, nakita ni Severin ang isang pamilyar na mukha sa malapit. Si Elsa iyon, at siya ay nasa estado ng gulat dahil maraming lalaki ang tila pinupuntirya siya. Sinusubukan niyang tumakas habang tinataboy ang mga humahabol sa kanya.
Maaaring ipagmalaki ni Elsa ang isang napakadesenteng antas ng pagkamit bilang isang level 6 saint, ngunit 2 sa 6 na disipulo ng High World Sect na humahabol sa kanya ay level 7 saint. Samantala, ang 2 pa ay level 6 saint, at ang natitirang 2 ay level 5 saint. Kalokohan. Napapabagsak ko sana sila kung wala silang 2 level 7 saint na kasama nila. Nagmura si Elsa habang lumalaban. Ang ilan pang mga mababa ang natamo na disipulo mula sa High World Sect ay hinaras siya kanina, ngunit mabilis niyang tinapos ang kanilang buhay. Gayunpaman, ito ay isang kakaibang kwento sa 6 na mga alagad na mainit sa kanyang buntot mamaya. Ang pagkakaroon ng 2 level 7 saint sa dulo ng kalaban ay naglagay kay Elsa sa isang dehado sa kabila ng kanyang kakayahang talunin ang mga kalaban sa itaas ng kanyang antas. Hihihi. Maganda siya, di ba? Huwag mo siyang patayin nang hindi sinasadya. Gusto ko siyang mahuli ng buhay. Ang isa sa mga antas 7 santo ay nagsabi na may masamang ngiti. Nagkaroon na siya ng ilang maalay na pag-iisip tungkol sa maraming kaakit-akit na kababaihan mula sa Sky Blue Sect bago pa man makapasok sa Paradise Secret Realm. Hindi niya akalain na makakatagpo niya ang isa sa kanila pagkatapos lamang ng ilang araw sa kaharian. Sa kasamaang palad, si Elsa ay nagpakita ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na katumbas ng Lev 7 Saint sa mga disipulong iyong ng High World Sect sa kabila ng pagiging isang antas na mas mababa. Kahit na ang mga elite na disipulo ng sekta ay walang kalaban-laban para sa kanya, at ang kanilang matagal na labanan ay halos hindi nagresulta sa isang gasgas sa kanya. Biglang may kumislap na liwanag mula sa malapit na nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang barrage ng rose petals ang lumitaw at dumiretso sa labanan, na bumubuo ng hadlang sa pagitan ni Elsa at ng High World Sect na mga disipulo. Anong klaseng combat technique ito? Hindi maitago ni Elsa ang kanyang pagkamangha nang makita ang ganoong sining. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoon. Ang una niyang pagkabigla ay nabuhayan ng loob nang mapansin niyang ang mga talulot ng rosas ay nagtatagpo sa kanyang mga sumalakay sa halip na lumapit sa kanya. May tumulong sa kanya. Ang masalimuot na espiritual at sword na enerhiya na pinagsama sa loob ng eleganteng mga talulot ng rosas ay nagpakita ng pagiging komplikado ng kasanayan, at iyon ay nagturo sa isang conclusion. Ang taong nagsagawa nito ay dapat na hindi kapani-paniwalang malakas. Tumingin si Elsa sa direksyon ng mga talulot ng rosas at tuwang-tuwa siyang makita si Severin. Master. Salamat, narito ka. Akala ko hindi na kita makikita. Mabilis na umiwas si Elsa sa mga humahabol sa kanya at lumipad patungo kay Severin. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hindi kalayuan sa likuran niya. Bagamat sa una ay sinubukan ng kanyang mga salarin na labanan ang pag-atake, sa lalong madaling panahon natanto nila na ito ay walang saysay dahil sila ay laban sa isang nakakatakot na puwersa. Wala silang magagawa para iligtas ang kanilang mga sarili kahit na itinulak nila ang kanilang mga diskarte sa limitasyon. Nagsara ang walang humpay na mga talulot ng rosas, na nagtapos sa sunod-sunod na pagsabog na naging mga tipak ng laman. Hindi nagtagal ay bumagsak mula sa langit ang walang buhay nilang mga katawan, na nagmarka ng katapusan ng kanilang buhay. Kahanga-hanga ka, bulalas ni Elsa. Sa sobrang emosyon ay lumipad siya papunta kay Severin at niyakap ito ng luhaan. Bahagyang natigilan si Severin sa biglaang pagbuhos ng ginhawa nito lalo na't sobrang yakap niya ito sa kabila ng pagiging alagad nito. Awkward lang ang nai-comfort niya. Patay na silang lahat, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Okay na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Napansin kong may kaunting sugat ka. Dapat kang uminom ng healing pill. Bumitaw si Elsa sa pagkakahawak kay Severin. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay kumilos ng pabigla-bigla dahil sa matinding emosyon matapos siyang makita. Namula siya at saka medyo nahihiya. Ginawa niya ang ipinayo ni Severin at uminom ng healing pill na inilabas niya mula sa kanyang spatial ring. Nakaramdam din si Severin ng antas ng awkwardness, dahil ang mga lalaki at babae ay dapat magkaroon ng mga hangganan. Si Elsa, gayunpaman, ay isang babaeng may katangi tanging kagandahan at ang kanyang pabigla-bigla na yakap ay nahuli sa kanya na hindi nakabantay. Kukunin ko ang kanilang mga spatial ring at tingnan kung mayroon silang anumang bagay na mahalaga. Sabi ni Severin, mabilis na lumipad na parang walang nangyari.
Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Severin dala ang spatial rings at kumuha ng ilang mga spiritual herbs na magagamit niya para sa kanyang alchemy. Lahat ng iba ay ibinigay kay Elsa. Ibinibigay mo ba ito sa akin? Nagulat si Elsa doon. Tumanggo si Severin at nagpaliwanag. Sigurado akong marami sa ating mga disipulo ang naghahanap na ng mga espiritual na halamang gamot, kaya hindi na natin kailangan pang gawin ang ganoon din. Mas mainam kung manatili ka sa akin ng ilang sandali. Maaari kang tumulong sa pag-imbak ng anumang mga kayamanan na ating mapupuntahan. Siguraduhin lamang na ang mga espiritual na halamang gamot at iba pang mga bagay ay inilalagay sa iba't ibang spatial ring. Lumiwanag ang mukha ni Elsa sa kasiyahan. Napangiti siya. Ang makasama ka ang pinakaligtas na opsyon doon. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabalisa matapos maalala ang mga pangyayari kanina at sinabi kay Severin. Akala ko hindi nakita makikitang muli. Ang swerte ko ay napakahirap, at ang mga disipulo ng High World Sect na iyon ay nakapaligid na sa akin nang pumasok ako. Masyadong mababa pa rin ang antas ng aking pagkamit, kaya nalampasan nila ako. Ngumiti ng pilit si Severin at inaliw siya. Huwag mong sabihin iyan, Elsa. Hindi ganoon kababa ang antas ng iyong natamo. Ang iyong mga kalaban ay bahagyang mas malakas kaysa sa iyo, at ang kanilang napakaraming bilang ang naglagay sa iyo sa isang mapaghamong posisyon. Ito ay isang bagay na nasa maling lugar sa maling oras. Sumakay tayo sa lumilipad na espada at magpatuloy ng sama-sama. Mas magiging mabilis sa ganoong paraan. Ang pangunahing layunin ko ay hanapin ang maliit na itim na tore, hindi upang maghanap ng mga espiritual na damo. Umakyat si Severin sa himpapawid at sumakay sa lumulutang na lumilipad na espada, hinimok si Elsa na gawin din ito. Tumalima si Elsa at pinaupo ang sarili sa espada. Sumang-ayon siya sa kanya. Tama ka. Ang iba pang mga disipulo ay maaaring gumugol ng kanilang oras sa paghahanap ng mga espiritual na halamang gamot. Dati ay mayroon lamang tayong isang susi sa lugar na ito, ngunit ngayon ay mayroon na tayong dalawa. Iyon ay nagbigay daan sa higit sa 2,000 mga disipulo na maghanap ng mga espiritual na halamang gamot. Hanggat matatagpuan natin ang maliit na itim na tore, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa isang mas maunlad na kaharian. Ito ang pangunahing layunin para sa sino man na makamit ang isang tagumpay doon at maabot ang antas ng isang Supreme Saint. Sa antas ng lakas na iyon, wala na tayong ibang dapat ikatakot sa hinaharap. Tumawa si Severin at sumang-ayon sa kanyang optimismo. Tama ka. Kung ang lugar na iyon ay magbibigay daan sa atin na maabot ang antas ng isang Supreme Saint, kung gayon ang espiritual na enerhiya doon ay dapat na mas mayaman kaysa sa Paradise Secret Realm na ito. Wala na tayong dahilan upang bumalik pa rito kung maaari tayong magsanay doon at makakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatamo na higit na mataas kaysa sa kung ano ang mayroon tayo rito. Tama. Bulalas ni Elsa, kumikinang ang mga mata sa pananabik. Kung nagawa nating gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint at bumalik, ang pag-unlad sa susunod na antas ay magiging mas mahirap. Sa kanilang pag-uusap, nakita ng matalas na pandaman ni Elsa ang isang 4th grade medium rank na espiritual na halamang gamot sa malapit. Si Severin, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng interes na manatili at patuloy na lumipad pasulong. Siya ay tumugon. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan, Elsa. Ang pangunahing layunin natin ay ang paghahanap ng maliit na itim na tore. Walang kwenta ang ating sarili sa isang 4th grade na espiritual na halamang gamot. Napagpasyahan ko pa nga na huwag kolektahin ang mga 5th grade na espiritual na halamang gamot. Isasaalang-alang ko lang na kunin ang mga ito kung abot kamay ang mga ito, at tiyak na mataas ang kalidad ng mga ito. Medyo natahimik si Elsa sa sinabi ni Severin. Sabi niya, hindi ko mapigilan, alam mo yan. Maging ang mga normal na alchemist ay natutokso ng mga 4th grade na espiritual na halamang gamot na kanilang nararanasan, lalo na't ito ay isang bihirang 4th grade medium rank na espiritual na halamang gamot na malamang na hindi matatagpuan sa labas ng mundo. Napangiti si Severin habang inaalala ang nakaraan. Ako ay katulad mo noon, ngunit sa palagay ko ay kailangang unahin ang maliit na itim na tore kaysa sa anumang bagay. Kapag mayroon na tayo nito, magagamit natin ang ating natitirang oras upang makuha ang mas mataas na antas ng espiritual na mga halamang gamot.
Tumango si Elsa. Mas magandang pakinggan iyan. Magpapahinga na ako ngayon, kung ayos lang. Wala na akong masyadong ipag-aalala dahil magiging ligtas ako kapag nasa tabi kita. Gayunpaman, may biglang pumasok sa isip niya habang nagtatanong. Nagtataka ako kung ano ang kalagayan ng iyong mga asawa. Ang kanilang mga antas ng pagkamit ay hindi masyadong mataas, kaya't higit akong nag-aalala para sa kanila kaysa sa iba pang mga disipulo. Sana ay gawin nila ang lahat ng tama. Sa sandaling ipahayag ni Elsa ang kanyang mga pag-aalala, tinakpan niya ang kanyang bibig pagkatapos na malaman na ang kanyang mga salita ay maaaring magalit kay Severin. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmayan ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi. Paumanhin. Sana hindi ako maging malas sa kahit ano. Sigurado akong magiging ligtas sila. Sagot ni Severin na may pilit ng ngiti. Magiging alerto sila hanggat nananatili silang alerto. Nakikita nila ang tagumpay ng sinumang kalaban, kaya malaki ang maitutulong nito sa kanila na mag-ingat. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang isang grupo ng 4 o 5 disipulo ng Horizon Sect sa unahan. Lumipad siya at nagpakawala ng malakas na pag-atake ng sword energy, pinalabas ang mga ito bago pa man sila makapag-react. Natigilan si Elsa sa ginawa niya at tinanong siya. Bakit mo sila pinatay? Hindi ba sila kakampi natin? Sinulyapan siya ni Severin ng masama at sumagot. Bilasan mo at kunin mo na ang mga gamit nila. Dapat bilasan natin at magpatuloy. Nagmadali si Elsa na tanggalin ang mga special na singsing mula sa mga nahulog na disipulo. Nang matipon na niya ang lahat, bumalik siya sa lumilipad na espada at nagpahayag. Tapos na. Wala silang masyadong gamit sa loob ng kanilang mga singsing, kaya sisimulan ko na lang ayusin ang lahat kapag nakakuha na tayo ng mga special ring na may higit pang mga bagay sa kanila. Napatingin tuloy si Elsa kay Severin na parang naghahanap ng sagot sa tanong niya kanina. Paliwanag ni Severin. Ang sagot sa tanong mo ay hindi. Nakasalubong ko ang 3 sa kanilang mga alagad sa antas ng santo, isa sa kanila ay isang antas 9 na santo. Akala nila madali nila akong papatayin, kaya't ibinunyag nila sa akin ang buong katotohanan sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin na inutusan silang huwag magpigil laban sa ating mga alagad. Inatasan silang patayin tayo at kunin ang kung ano ang mayroon tayo. Galit na galit si Elsa sa narinig at napasigaw. Nakakabaliw iyan. Ganoon na ba kalupit ang supling ng Horizon Sect? Napakawalandiya ba nilang kinikilos dahil may hinanakit pa rin sila sa nangyari kay Miss Gilda? Napakakulit niya. Napangiti si Severin nang makita ang galit ni Elsa. Tanong niya sa kanya. Well, sa tingin mo ba hindi ko dapat inalis ang mga disipulo ng Horizon Sect na iyon? Nagkukunwari lang silang magiliw sa atin bago sila pumasok sa Paradise Secret Realm. Isa lang itong dahil para mapabayaan ang ating bantay para makapaglansad sila ng walang awa na palihim na pag-atake laban sa ating mga disipulo. Ang kulit naman nila. Bakit lahat sila pareho ng ugali ni Frederick? Mariing iginiit ni Elsa. Masaya akong napinatay mo sila. Karapat-dapat silang mamatay. Pumayag naman si Severin. Nagdala rin sila ng higit sa 2,000 tao dito. Hindi ko ililibrera ang sinumang mga alagad na makakaharap ko, lalo na ang mga may mataas na antas ng pagkamit. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalaya sa mga mas malalakas na iyon ay magiging mapanganib sa ating mga alagad na may mababang kakayahan. Kailangan nating pigilan iyon sa lahat ng paraan. Tumango si Elsa at dagdag pa. Sumasang-ayon ako. Kailangan nating alisin ang lahat ng kanilang makapangyarihang miyembro. Iyan ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na mananatiling ligtas ang ating mga disipulo. Ang kagubatan, gayunpaman, ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Bukod sa mga taong napatay nila at ilang iba pang halimaw na kanilang nasagasaan pagkatapos noon, walang ibang nakilala sina Severin at Elsa sa daan. Dumating ang gabi. At wala sa mga asawa ni Severin ang nakikita. Alam niyang mahihirapan siyang hanapin ang mga ito dahil kailangan niyang hanapin ang maliit na itim na tore. Bilang resulta, hindi niya kayang gumastos ng masyadong maraming oras sa iba pang mga agenda at kailangan niyang umunlad ng mas mabilis sa kagubatan. Nakarating na siya ng malayong distansya sa loob ng isang araw, habang ang kanyang mga asawa ay maaaring manatili sa isang lugar sa paligid ng gilid ng kagubatan. Nag-propose si Severin. May kuweba sa unahan,
At mukhang doon na tayo magpapalipas ng gabi. Manghuhuli tayo ng ilang espiritong hayop para sa karne at mag-ihaw. Sabik na sumang-ayon si Elsa. Iyan ay maganda, Master. Ihahanda ko ang mga sangkap at panggatong. Hahaha. Sige. Ipaubaya ko na sayo yan. Nakangiting sang-ayon ni Severin. Hindi nagtagal, nagayos silang dalawa ng siga sa loob ng medyo liblib na kuweba at nagsimulang mag-ihaw ng masarap na barbecue. Umalangaw-ngaw sa hangin ang masarap na bango, dahilan para maglaway si Elsa. Wala siyang ibang pinuri kundi ang galing ni Severin sa pagluluto. Ang iyong kahusayan sa pagluluto ay wala sa mundong ito. Ito ay napakabango dahil sa mga pampalasa na ginamit mo. Ngumisi si Severin. Siyempre, ito ay isang natatanging sikretong recipe. Lingid sa kaalaman ni Elsa, nagplano lang si Severin ng barbecue para maibsan ang kanilang kakulaitan noong gabing iyon. Kung wala silang pinagkakaabalahan, magiging hindi kapani-paniwalang awkward para sa kanilang dalawa. Mukhang nagtagumpay ito, dahil lubusang nasiyahan si Elsa sa hapunan kasama si Severin. Habang lumalalim ang gabi at busog na sila, bahagyang lumuwag ang kapaligiran. Nahirapan si Elsa na maghanap ng paksa para sa pag-uusap, at pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, kinuha niya ang kanyang kaldero at nagpa siya na gumawa ng ilang alchemy habang may patnubay ni Severin. Nagpalipas sila ng gabi sa paggawa ng alchemy hanggang sa sumilip ang araw mula sa abot tanaw. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay at magtungo sa daan. Umalis sa kuweba sina Severin at Elsa at itinala ang kanilang landas pagkatapos sumangguni sa Soul Compass. Pinahalagahan ni Elsa ang pagkakahawak ng compass. Ito ay isang hiyas. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na direksyon ng direksyon ay magbibigay daan sa amin upang mahanap ang maliit na itim na tore ng mas mahusay. Ito ay isang walang silbi na maliit na tool. Pagkalipas ng 10 minuto, umasim ang ekspresyon ni Severin at lumihis siya ng landas. Anong problema? Tanong ni Elsa nang makita ang malungkot na mukha ni Severin. Dahil ang kanyang mental power ay mas mahina kaysa kay Severin, siya ay nagtiwala na siya ay may nakitang isang bagay na hindi niya kayang sagutin ni Severin ng malamig. Isang grupo ng mga alagad ng High World Sect ang umaatake sa ating mga kasama. Kailangan nating makialam. Inayos niya ang kanilang landas sa paglipad at nagpatuloy sa direksyon ng isang bulubunduking sapa. Ilang Sky Blue Sect disciples ang napalibutan sa mahigit 100 High World Sect disciples. Bagamat ang mga disipulo ng Sky Blue Sect ay naglagay ng mabangis na depensa, ang bilang ng kalaban ay naging mahirap na makalaya. Ilang Sky Blue Sect disciples ang nagdusa pa ng malalang dulot ng pag-atake. Kalokohan. Baka ito na ang katapusan natin ngayon. Pahayag ni Rachel. Siya ay buong tapang na nakipaglaban sa kanyang mga kasama mula sa Sky Blue Sect, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napaka-tense. Ang kanilang kaligtasan ay tila hindi sigurado sa bilis na iyon. Napansin ng isa sa mga disipulo ng Sky Blue Sect ang lumilipad na espada ni Severin sa dikalayuan at napangiti siya. Hindi ba iyon ang lumilipad na espada ni Elder Severin? Inilipat ni Rachel ang kanyang tingin upang kumpirmahin na si Severin nga ang patungo sa kanilang direksyon. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang mga kasama. Manatili ka dyan, lahat. Papalapit na si Elder Severin, at ang mga disipulong ito ng High World Sect ay tila isang patay na.